Sa liblib na lugar na kung tawagin ay Baryo 1 ay naganap ang kakilakilabot na pangyayaring magpasa hanggang ngayon ay hindi malilimutan ng mga taga Baryo 1. Tulong-tulong na pinutol ng mga mamamayan ng Baryo 1 ang mga naglalakihang puno at tinabas lahat ng masusukal at makakapal na damo sa talahiban dahil ang lupang iyon ay pagtatayuan ng para-aralan para sa mga bata. Malaking bagay na magkaroon ng paaralan sa liblib na lugar na iyon para hindi na mahirapan ng mga bata na maglakad ng pagkalayo. Di na rin kailangang tumawid ng ilog, makapasok lamang sa eskwelahan. Wala kasing sariling paaralan ang Baryo 1. Nasa kabilang baryo pa ang paaralan kung saan nag-aaral ang mga bata. Kaya naman, nang sinabi ng kapitan na magtatayo ng paaralan sa baryo, ay nagtulong-tulong ang mga nakatira sa baryo upang mapabilis ang pagpapatayo sa paaralan. Masayang-masaya ang mga mamamayan na matapos nilang malinis ang lugar at naging patag na ito. Di nagtagal, nagumpisa na ang konstruksyon at ginawa na ang mga silid ng paaralan. Hanggang sa natapos ito, dumami naman ang mga nag-enroll na mga bata. Nagkaroon din ng mga trabaho ang maraming guro sa Baryo 1. Sa unang araw ng eskwela, ay nagulat ang isang guro nang bigla na lamang tumakbo ang isang estudyante palabas ng silid-aralan habang siya ay nagkaklase. Kaagad naman ay hinabol ito ng guro dahil kakaiba ang kinikilos ng bata. Natagpuan niya ang bata sa isang puno ng akasya sa labas ng silid-aralan. Ang punong iyon ay ang tanging itinira ng mga mamamayan at hindi nila iyon pinutol sa paniniwalang tirahan iyon ng mga elemento. Nakaharap ang bata sa puno ng akasya. Tinawag ito ng guro, ngunit hindi ito sumagot. Kaya naman kahit na nakakaramdam ng labis na takot ang guro, ay nilapitan niya pa rin ito at hinawakan sa balikat. Ngunit napasigaw na lamang ang guro nang umikot ang ulo nito at saka humarap sa kanya. Nanlilisik ang mga mata nito at malakas na kinagat ang kamay niya na nakahawak sa balikat ng bata. "Aray! Ang kamay ko!" Malakas na sigaw ng guro at hinila niya ang kamay niya na kagat-kagat ng bata. Sa lakas ng pagkahila ng kamay niya ay napabitaw naman sa pagkakagat ang bata. Napaupo sa sahig ang guro dahil sa sakit ng kamay niya. Dumudugo ito at nagsugat. Humarap siya sa bata. Nakatingin ito sa kanya at nanlilisik pa rin ang mga mata. Unti-unti siyang napaatras habang dumadagundong ang kanyang dibdib sa bilis ng tibok ng kanyang puso sa labis na takot. Tila nanunyo rin ang lalamunan niyang sa sindak. Akmang dadambahan siya ng bata na parabang aatakihin siya nito. Mabuti na lang at dumating ang ibang mga guro at hinawakan ng batang estudyante na tila bawala ito sa sarili. May nakakita palang isang estudyante na kinagat ang kamay ng guro, kaya kaagad itong nagsumbong sa ibang mga guro. Pinagtulong-tulungan na nila ang bata dahil kakaiba ang lakas nito na para bang 10 tao. Itinali nila ang mga kamay nito. Sigaw ng sigaw ang bata at itinuturo ang puno ng akasya. Napapadasal na lang sa takot ang mga guro na nagtulong-tulong. Ang ibang guro ay nagpatawag na ng mga tauhan sa barangay at ng isang exorcist at pari dahil batid nilang sinasapian na ang bata. Lalo na at nagbago na rin ang boses nito. Lumaki ang boses ng bata na parang isang halimaw. Maya-maya ay nagdatingan ang mga barangay tanod upang hawakan ang bata na patuloy sa pagwawala. At dumating na rin ang exorcist
at ang pari. Nagdasal ang mga ito. Mayroong dasal ang exorcist na hindi maintindihan dahil salitang Latin. Panay naman ang buhos ng holy water ang pari sa kanya. Habang abala sila sa pagpapalayas ng sumapi sa katawan ng bata, ay may isa pang bata na tumakbo at ibinangga nito ang katawan niya sa puno ng akasya. At sumunod pa ang ibang mga bata na ibinangga ang katawan nila sa puno ng akasya. Ang iba ay iniuntog nila ang ulo nila at meron pang ginangat-ngat ang puno ng akasya at tumakyat sa puno at pagbagsak ng katawan na tumatalon sa lupa. Kaya nagkanda bali-bali ang katawan ng ibang batang tumalon mula sa puno. Ang iba ay nauna ang muka na bumagsak sa lupa, kaya wasak ang mukha. Nangangatal na sa takot at halos himatayin na ang mga guro na naroon sa sobrang takot. Dumami na ang mga batang estudyanteng sinapian. Sa bawat pagbuhos ng pari sa holy water sa katawan ng mga batang sinapian, ay umuusok ang mga katawan nito. Lahat sila ay napapadasal na sana ay lumayas na sa katawan ng mga bata ang mga elemento o lumang lupa na sumasapi sa mga kaawa-awang mga bata. Nagpatawag pa ulit ng mga exorcist at pari dahil hindi na nila kinaya sa sobrang dami ng sinapian. Hanggang sa isang magaling na exorcist at paranormal expert ang dumating. Dala-dala ang kanyang kagamitan sa pagpapalayas ng mga elementong sumasapi sa katawan ng tao. Nagdaos siya ng ritual sa puno ng akasya at nag-alay ng sariwang dugo ng iba't ibang mga hayop. Pinalibutan niya ng dugo ang puno ng akasya. Ilang oras din at isa-isang nawala ng malay ang mga bata at tila lumayas na ang mga elemento sa katawan ng mga bata. Ayon sa paranormal expert na iyon, ay nagalit ang mga elemento at lamang lupa sa ginawa ng mga tao na nagtayo sila ng paaralan sa lupaing iyon. At tanging ang mga puno ng akasya na lamang ang natirang tirahan ng mga ito. Kaya naman bilang kapalit sa pagsira ng mga tao sa kanilang tirahan, ay gustong kunin ng mga elemento at lamang lupa ang buhay at katawan ng mga batang estudyante. Mabuti na lamang at napakalma ng paranormal expert ang mga elemento. Pinayuhan niya mga ito na humingi ng tawad sa mga elemento. Kaya naman nagdasal sila sa puno ng akasya at humingi ng tawad sa gawa nila sa tirahan ng mga ito. At bilang kapalit, payo rin sa kanila na magtanim ng maraming puno sa loob ng paaralan. At palaging mag-alay ng buhay na dugo ng hayop dahil ayon sa paranormal expert, kahit na hindi mga tao ang mga elemento at lamang lupa, sila ay mga nilalang na naninirahan sa mundo at dapat na irespeto at igalang ang kanilang teritoryo at tirahan. Dahil kapag nagalit ang mga ito, ay tiyak na buhay ng tao ang kapalit na kanilang kukunin. Okay, yun po yung ating kwentong na ibahagi po ngayon. No? At nawa po ay naibigan nyo po muli. At miga-miga loud shoutout po muli sa lahat at sa mga patuloy na tumatangkilik at sumasubaybay sa channel na ito. Hanggang sa muli at mag-iingat po tayong muli sa kung saan mang panig ng mundo tayo naroroon. God bless everyone.